May tanong sa akin, Boss Ray, posible po ba na si reference ang pagbayarin nila ng utang pag di nakabayad si borrower? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, aalamin po natin kung may karapatan ba na singilin ng mga bugo at abusadong online lending apps yung mga references, nung kliyente na hindi pa ho nakakabayad. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay. So, tinatanong niyo po is may posibilidad ba na yung reference ang pagbayarin ng mga bugo at abusadong online lending apps pag hindi nakabayad yung borrower o yung nakahiram. Okay, ganito lamang po yan. Rule of the thumb. Reference po yan. Okay? Tsaka hindi ho natin nga alam pagkatungkol sa sa mga bugo at abusadong online lending apps kung talaga bang reference yan. Pero regardless po ito yan. Pagka po yung borrower o yung nanghiram o yung nakahiram is naglagay ng reference, okay? Reference lamang po yun. Okay? Ang papel po ng reference is magbigay po ng information, doon po sa nagpapautang kung ano man po yung itanong. Okay, during the credit investigation. Now, pwede rin naman po natawagan yung reference kung hindi po sumasagot yung kliyente during ng singilan. Pero okay, ito po malaking question ba to, pero dapat po ang tatanong lang is nagkita na ho ba kayo ng kliyenteng ganito, naalala niyo po ba kami po yung tumawag sa inyo, bla bla bla, kailangan ganun lang. Hindi dapat yan nagbibigay ng information o nagdidibal ng information. Kasi bawal yun. Ang ginagawa kasi itong mga bugo at abusadong online lending apps, kung ano-anong information ang sinasabi dun sa tinatawagan nila. Okay? Tapos ito pa Ang trabaho po kasi ng reference is, yun nga po, kailangan yan, sila ang tinatanong. Okay? Nung nagpapautang. Kasi dapat yan, nagke-credit investigate, nagbe-verify para makagawa ng evaluation. At dapat yan tinatanong, tinatawagan nung nagpapahiram para alam at ma-confirm niya doon sa reference na na ginawa talaga siyang reference. Itong mga bugo at abusado online lending apps na to, hindi tinatawagan O basta naisulat doon, wala na. Doon na lang yun. Tapos tatakutin pa. Diba? Ang panakot, ginawa ko kayong co-maker, hindi co-maker. Reference lamang po O ito pa masakit dyan. Hindi nga isinulat as reference yung ninakaw dun sa telepono. Diba? Kasi nga, nanghingi ng access. Ang ginawa, nilagyan ng malware, nanakawan tuloy ng information. Lahat ng mga nasa contact list. Pati yun, damay. Ang sasabihin, reference, hindi naman talaga ibinigay. Ito po para masabi po na kayo ay reference, dapat po tinawagan kayo nung nagpapahiram. At alam nyo dapat na kayo ay reference. Pero hanggang doon lamang po yun. Okay? Ito po, siguro po kaya natanong ito, kasi nga, yung pong yung pong video natin 2 days ago is, kasi may nag-message po sa akin, na reference siya at siningil siya at nagbayad. Okay? Ganito po kasi istorya nun. Yung pong nagpadala ng mensahe sa akin na yon is, tinakot ng bugo at abusadong online lending apps, na ginawa daw siyang co-maker. Okay? Pero, ito po yun hindi niya nga alam na reference siya. Okay? Isinulat lang po siya nung kliyente doon sa application. Tapos, tinawagan siya, pinressure, natakot kahit sino naman matatakot pag gawin na lang niya talaga ng kung ano-anong di ba? So, nagbayad po siya. Okay? Ngayon, nung nakapagbayad siya, sinisingil pa rin yung nakahiram. Di ba ganun kawalang niya yung mga damuho na yan? O yun po yung yun yung inaano ko na may nasingil. Pero
sa batas po natin, wala kong po pwedeng maningil sa reference. Reference lamang po yan eh. Nagbibigay ng information. Okay? Ang po pwedeng singilin po is yung co-maker o co-borrower. Okay? Kasi po ang co-maker or co-borrower, parehas po ng liability yan dun sa nanghiram. Pagka hindi ho nakabayad, okay? Yung pong nanghiram, maaari pong singilin din yung co-maker o co-borrower. Okay? Yung po ang pagkakaiba ng reference sa co-maker or co-borrower. Pero dito sa mga buko at abusadong online lending apps, wala pong co-maker o co-borrower. Okay? Kasi po, ang co-maker at or co-borrower, pumipirma din ho yan sa kontrata. O saan? Diba? Wala nga pinakikitang kontrata yan, mga bugok na yan. Sa mga bugok at abusadong online lending apps po tayo, ha? Kasi importante po yung kontrata. Sasabihin nila meron kayong kinlik. Yung click to accept, doon sa terms and condition yun. Di ba? Tsaka sa privacy policy, iba ho yung terms and condition tsaka privacy policy sa loan contract. Mga ugok yan eh. Di ba? Tsaka bago dapat yung sinasabi nilang click to accept kasi yung click to accept po pwede talaga yon. Kumbaga, kinlik mo siya para tanggapin kumbaga, yung napag-usapan ninyo. Pero dapat ho yun, pagkatapos i-explain. Saan ka nakakita ho ng kontrata sa simula pa lang ng application? Kasi nandun ho yung click to accept nila eh. Di ba sa simula ng application? Anong klaseng kontrata yun? Hindi mo pa alam, pumirma ka na kagad, kalokohan yun. Di po ba? Dapat yan. Kaya nga ho may the Truth in Lending Act. Dapat in-explain muna bago, sige, pirmahan ho tayo. 3 klase ho yan, ha? Digital, electronic, tsaka po yung physical signature. Kasi nga ho, meron na tayong e-commerce law, so tinatanggap na po sa batas natin yung digital, tsaka yung electronic. Okay? Yung electronic po, yun yung mga click to accept. Okay? Tapos yung digital, ito yung gamit nyo yung phone nyo, po pwede kayong pumirma doon eh. Okay, tapos yun nga po, yung ipiprint, tapos pipirmahan nyo physically. So, yun yung 3 klase ng pirma. Okay, na wala itong mga bugok at abusadong online lending apps na magugulat ka na lang, meron ka ng schedule of amortization or payment na hindi mo naman alam kung magkano yung 'di ba? Yung utang mo talaga kasi nag-disburse lang bigla eh. 'Di po ba? So, ang kasagutan ko ho dito hindi ho yan nasisingil yung reference, no? Hindi dapat talaga. Sa batas natin, hindi talaga dapat. Kung co-maker ho yan, or co-borrower, yes, maaari po nilang singilin yun. Pero yung reference, hindi ho dapat sinisingil yan. No? Kaya lang, itong mga bugok at abusadong online lending apps, dahil nga, mga walang lahat ho yan tatawagan. Pagka ngayon, na-pressure, ayan, kagaya ho nung yung nagpadala sa atin ng mensahe, na-pressure siya, natakot siya eh. Kaya nagbayad ho eh. Diba? Ganyan kawawalang yayang mga yan. Nakita nyo, walang kinalaman sa utang. Sisingilin. Which is hindi naman dapat. Ang po pwede nyo pong gawin, ito. Okay? I-complain nyo po. Nandyan po ang SEC, ang NPC, ang PAOK, PNP, NBI, Department of Justice, at nandyan din po ang BSP. So, yun po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede kayong mag-complain. Ipunin nyo lamang po yung inyong mga ebidensya at i-complain nyo sila. Initially, pwede naman po online, pero I advise po na personalin nyo yung pag-file po ng complaint. Kasi yan, dapat yan notarized eh. Okay? Kasi nga, kailangan nyo, sinumpaan nyo, talagang, kumbaga, mapapangatawanan po ninyo. Kasi sasampahan ng kaso yung mga yan, pagkaya na yan nahuli eh. So, importante po na dapat yon is notaryado. Okay? Huwag nyo kumbaga, yung mga, ginawang, ito ho, iano ko sa inyo. Pagka ho sinabi na kayo co-maker, huwag kayong maniniwala dahil wala naman kayong pinirmahan. Isa pa, pag sinabi yung reference kayo, kumbaga, mananagot din kayo, huwag din ho kayo maniniwala. Wala ho kayong kinalaman doon sa utang. Actually, dapat na pagtatanungan lang kayo eh. At dapat, alam nyo na ginawa kayong reference. Diba? Kasi bago ka maging reference, dapat
sinabihan ka nung nanghihiram. O, gagawin kitang reference, ha? O, tsaka ngayon tatawagan dapat nung nagpapautang. O, ganun po ang proseso niyan. Hindi yan yung sinabi ko sa inyo, walang alam sa paniningil yung mga bugok na yan. Alam lang niya, manakot, walang niya, 'di ba? Puro kalokohan ang pinaggagawa. Sinisira ho yung industriya ng pagpapautang eh. Di po ba? Akala tuloy ho ng ibang tao, lahat ng pautangan ganyan, maningil, hindi ho. Marami pa rin po matitinong nagpapautang. Kasi natatypecast po eh. No, kaya nga ho ako gumawa ng ganitong mga klase ng video kasi napapansin ko natatypecast na ho lahat ng klase ng maniningil, kahit yung matinong maningil, sinasabi nangaharas eh. Tsaka pa nga po pala, no, hindi po porkit tinawagan kayo ng tinawagan, harassment na po yun, hindi po. No? Kasi kung hindi nyo naman talaga sinasagot yung tawag, talaga tatawagan kayo ng tatawagan nun. 'Di ba? Ano yun muna, sagutin nyo muna. Pagkaya, winalang niya kayo sa pagsagot nyo, yun, talaga harassment yun. Pero yan, pagka sinagot niyo at kinausap naman ho kayo ng maayos, 'di ba? Kasi trabaho ho ng maniningil yun eh. 'Di po ba? Kasi dati talaga, ang tradisyonal na pamamaraan po ng paniningil, pupuntahan ho talaga sa bahay. Ngayon, seldom na nangyayari yun, hindi na ho lahat ng lending ginagawa yun eh. Yung pumupunta sa bahay kasi may telepono na nga po, may social media na. Pag sinabi yung social media, ito po yung mga messaging apps. Okay? Kasi hindi naman ho kayo po pwedeng singilin sa social media mismo. Yung ipopost yung pangalan nyo, hindi ho paniningil yun, pangaharas yun. Actually po, pwede nyo silang tawag dito, sampahan ng kaso eh. Di po ba? Kaya nga ito ho, sasabihin ko sa inyo, pagka ho kayo, okay, tinawagan, ha? Kasi hindi kayo sumasagot, tawagan talaga kayo ng tatawagan yan. O may message kayo, sagutin nyo po muna. Okay? Wag ho muna yung katakutan na, naku, tinatawagan ako, hinaharas. Hindi ho pangaharas yun. Kasi yun yung pamamaraan ng paniningil ngayon. Yung pag-tawag, pag-SMS, pag-email, okay? Pagka po yan, may pangwawalang yan ginawa sa inyo, yun, harassment yun. Pero kung kayo kinausap naman po ng maayos, di ba? Kasi kanya-kanya ho ng ng pamamaraan ng paniningil eh. Di po ba? May stages ho kasi yan. So, every companies, iba-iba yan. Bukod dito sa mga bugo katapusadong online lending apps na talagang pare-parehas. Di ba? 2 days prior to the due date. Pag tinawagan ka, di ka sumagot, pati yung contact reference mo or contact details mo, tatawagan, tatakutin na. Pagka po yan, matinong maniningil, di ba? Tinawagan ka, sumagot ka, di magmamarka ka na nun, hindi ka natatawagan ulit nun. Basta nagkaroon kayo ng usapang maayos. No? Ako sa inyo, pag tinawagan kayo, sagutin nyo muna. Alamin nyo po muna ano ba'y pakay nung tumatawag or nung nagme-mensahe. Di po ba? Pagka kayo, winalang niya, ayun, iba na ho yun. Ibang usapan na yun. Diba? Balikan nyo yung mga video ko para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.